Hay mga preni! Pwede namang bumili na lang ng piyaya para makatikim. Pero di ba mas masarap sa pakiramdam na ito pala ay kaya mo ring gawin? Dahil ang mga sangkap nito ay mura at madaling hanapin. Kagaya na lang nitong ube, buti na lang at may tanim ako sa paso. Ayan tuloy, may aanihin ako. Pero someday pa yon. Kaya ngayon ay bumili muna ako. At isang piraso lang ang gagamitin ko. Balatan, hugasan at hiwain. Lagyan ng tubig na saktong dami lang. Takpan at pakuluan hanggang sa lumambot at iset ito sa medium heat. At sa isang mixing bowl ay magtakal ng 3 tasa ng all-purpose flour. Isang kutsarita ng asin. Haluin para kumalat. At gagamit ako dito ng 6 na kutsara ng vegetable oil. Para maganda ang texture ng ating bread at nagmamoist ito at hindi matigas. At maglagay din ng tubig. Utay-utay lang ang paglalagay para matansya natin ang tamang texture ng dough. Ayan, at almost 1 cup of water ang nagamit ko. At maglagay ng oil sa kamay. Haluin hanggang sa mag-combined. At kapag nag-combined na, ay ilipat sa kneading area. At inid lang natin ng mabuti hanggang sa maging smooth. Mas maganda kasi ang kalalabasan ng ating crushed dough kapag namasa ito ng mabuti. Ayan, at ibalik sa bowl. Takpan ito ng towel o tela. At i-rest ito ng 35 minuto. Ayan, at malambot na ang ating ube. At lumamig na din. Ilagay sa isang mixing bowl. Durugin hanggang sa maging smooth na ito. Pwede din kayong gumamit ng tinidor sa pagdudurog. Make sure lang na malambot na talaga ang ube para madali itong durugin. Lagyan ng asukal, pakonti-konti lang muna para hindi mabigla ang tamis nito. Mga preni, ang tamis nito ay tama lang sa panlasa ko. Kaya naman, total of 1 cup of sugar lang ang nagamit ko. Haluin hanggang sa matunaw ang asukal. Ayan, at tunaw na. At maglagay ng 1 cup all-purpose flour. Haluin until just combined. At this point ay hindi na watery ang ubi mixture. At dahil hilaw ang ating flour, ay lulutuin natin ito sandali. Maglagay ng 2 kutsara ng butter sa pinainit na kawali. At kapag nagbabubbles na ito, ay ilagay ang ubi mixture. Halu-haluin at lutuin hanggang ang mixture ay mag-dry na. At hindi na nagdidikit. Nakagaya nito isalin na at hayaang lumamig. Makalipas ang 35 minuto ay pwede na ito. Ilagay sa kneading area at maglagay ng oil sa kamay. At i-roll ang dough into a log. Hahatiin ko ito sa 2 bahagi para mas masukat natin ito. At i-roll ulit into a log at hatiin into a pieces. Ayan, at nakagawa ako dito ng 20 pieces. Ang dami, diba? Hulumahin into a ball. At ngayon nga ay magsisimula na tayong maglagay ng fillings. Mag-scoop ng 1 tablespoon purple yam mixture. Bilugin lang din ng kagaya ng sa dough. Ayan, bali 20 pieces din. Pagkatapos ay expand lang natin ang dough na kagaya nito. At ilagay na ang ubi fillings. I-pinch mo lang ito to seal. Ayan, ang ganda, diba? At ang last procedure natin ay i-flatten lang ito with rolling pin. Kung wala namang rolling pin, kahit baso ang gamitin. Pagkatapos ay i-brush ito with water. Ang purpose nito ay para madaling dumikit ang sesame seeds. Itap lang natin ang sesame seeds sa ibabaw at sa kabilang side. At ilagay na sa pinainit na kawali, set on medium heat. At baligtarin ito kada minuto para maluto ng pantay. Lutuin hanggang sa maging golden brown and crisp. Hanguin. At meron ding walang sesame seeds. Ayan, at malamig na ang ating mga piyaya. Ihilera na natin. Mga preni, mas makapal ito kaysa sa nabibili natin sa labas. Tingnan nyo ang texture, ang ganda. At sure ka na, fresh ubi talaga ang gamit. O diba, ang sarap. Freshly cooked talaga. At hindi matigas dahil nagmamoist ito at hindi makalat kainin. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!